eto pong si PBBM ay may sinabi po sa taong bayan na hindi daw po niya papayagan na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Kasi, di ba, nung 2025, mga kababayan, nabisto ng presidente na talamak po talaga ang korupsyon sa maanumalyang flood control. Ngayon, nag-iingat na po ang ating mahal na presidente at maliwanag kanina nung pinirmahan niya yung budget for 2026 ngayong taon, maliwanag din mga kababayan na may mga ibinito. Ito pong ating mahal na presidente. Ibig sabihin, pinag-aralan niya ng maayos ito pong kasalukuyang budget. Ano po? So ngayon, pakinggan po natin ang mensahe ng presidente sa mamamayang Pilipino. Sa ating mga kababayan, dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Naririnig namin po kayo. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Tama. Magtatrabaho ang administrasyong ito upang mapabuti ang sistema. At saka mga kababayan, ito yung pinakamaganda sa sinabi po ni Presidente. Yung mga ayuda, bawal na po magpa-epal yung mga politiko. Kung dati nagpapa-epal sina Amy Marcos, mga kababayan, at yung iba pa na mga politiko bago maibigay yung ayuda. Di ba minsan yung mga politiko, kapag ka nagbibigay ng ayuda, nagsasalita pa ng mahaba, na parang sa kanilang bulsa nang galing yung ayuda na ipinamimigay sa mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon, bawal na po yan. Bawal na po yan mga kababayan dahil mismong si PBBM ang nagsalita na ipinagbabawal na po yan. Yung bawal epal sa mga politician sa pamimigay ng ayuda. Palakas ang pananagutan at matuldukan ang katiwalian. Sa lahat ng adhikaing ito, dalangin ko na maging katuwang namin ang bawat mamamayang Pilipino. Ang pagbabantay, ang pagtatanong, ang pag-uulat, at ang pakikilahok sa mahahalagang bahagi ng isang gumaganang demokrasya. Kasama ninyo kami sa layunin, tiyakin na ang budget ng bayan ay para sa bayan. Tama. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Sa pagharap ngayon natin sa bagong taon, nawa ang apoy na nag-aalab sa ating mga puso ay magdulot ng tunay na pagbabago tungo sa isang maunlad na kinabukasan. Mabuhay ang bagong Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Diba mga kababayan? Kasi kanina pinirmahan na po ng ating mahal na presidente yung budget at may mga ibinito nga po si PBBM. Kung merong natutuwa sa ginawa po ng ating mahal na presidente na pagpirma po sa 2026 national budget, meron naman po mga kababayang hindi natutuwa. Katulad mga kababayan, nito pong si Amy Marcos na naglabas pa ng video para lamang po ipakita niya yung pagtuligsa niya mga kababayan doon po sa budget na pinirmahan ng ating mahal na presidente. Eto, pakinggan nyo For today's video, bibili tayo ng pork kay Aling Luz Biminda. Aling Luz, magkano ba ang baboy ngayon? Mura lang po, manang. Swak sa budget mo. Speaking of budget, minsan naisip ko, kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga naman binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. Di ba kasama kayo doon kasi mga mambabatas din kayo? Di ba kasama kayo doon, Senator Amy? At saka take note mga kababayan kamusta na kaya yung sinasabing bagman ni Senator Amy na si Rufo ba yun? Kamusta na kaya yon mga kababayan? Balita ko lumabas na daw po ng bansa. Ako nagtatanong lang naman. True to life story. Ang pondo parang karne. Tinatadtad, pinaparte-parte. Tama ka dyan, ate. Pag malalaki ang tipak,
mahirap isilid. Parang pork barrel. Ah, Kaya ang ginagawa, ginigiling. Para di halata? Para mas madaling sibain. alam ni Senator Aimee kasi gawain niya yan. Di ba mga kababayan? Alam na alam ni Senator Aimee Marcos ang galawan kasi gawain niya po yan siguro. Kaya ako nagtatanong lang naman ilang beses mo ginawa Senator Aimee yan? Siyempre, ang tagal-tagal mo na sa Senado. Diba? Alam na alam mo na yung mga galawang ganyan. Kasi gawain nyo. Itong isang to, parang kinaltasan. Tinimbang, ngunit kulang? Ito, DOTR Foreign Assisted Project. Sa original, nasa 121.5 billion. Pagdating sa budget, 49.2 billion na lang. Ay, parang sinigang na walang sabaw? Tama! 72.3 billion ang binawas. Binawasan ang para sa Metro Manila Subway. Yung North-South Commuter Train, tanggal din. Pondo sa transportasyon, binakulaw. Kaya ang bansa ang kupad ng galaw. Yan si Senator Aimee Marcos. Sabi ko sa inyo, si Manang kasi magaling lang sa mga ganyan Pero hindi naman makatulong ng kanyang kapatid na pagandahin at ibangon ang Pilipinas, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang ako minsan nagdududa na rin ako dito kay Senator Aimee Marcos Kung ito po ba talaga ay para sa bayan o para lamang po sa pang sarili po niyang interes. Kasi masyado naman pong obvious na obvious yung mga paninira niya sa gobyerno ng kanyang kapatid. Ayan na naman. DPWH Foreign Assisted Projects. Kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original. Naging 17 billion na lang ngayon sa budget. Kaya konting ulan, baha. Dahil alam nyo kasi mga kababayan ganito hindi natin masisisi ang presidente kung bawasan yan o ibito yung iba. Kasi unang-una, alam naman po natin kung gaano katindi at kung gaano kalaking pera ang nasayang doon po sa nangyaring pagwawalang hiya sa manumalyang flood control. Diba maraming pera ng mamamayang Pilipino ang nasayang po dyan at kinurakot ng iba na mga abusado at gahaman sa pera ng mga politiko. Ngayon mga kababayan, hindi naman din pwede na habang nagkakaroon ng investigasyon, titigil na lamang po ang lahat. Ibig sabihin, hindi maiituloy yung mga ipinapagawa at talagang sa madalit salita, matitenga yung mga ginagawa para po pagandahin yung mga kalsada, para ayusin yung mga nasirang flood control at para ipagpatuloy yung mga tulay na ginagawa. Hindi po pwedeng matigil yan. So ngayon, ang nangyari po dito, pinaglaanan ng budget, kung sinasabi ni Senator Aimee na 70 billion, pero naging 17 billion, hindi po natin masisisi kung bakit tinanggal po mga kababayan yung ibang budget na nakalaan sa DPWH mga kababayan dahil nga sa nangyaring matindihang korupsyon dyan po sa departamento na yan. Anyway, tuloy pa natin. 2.3 billion ang nawala. Kaya ang proyekto, matabang. Parang sinigang na lasang nilaga? Parang adobong maputla. Pero syempre, kung may kaltas, may dagdag. Wow! Farm to Market Road. Yung dati, 16 billion. Eto na, 33 billion. 17 billion ang nadagdag. Nako ha? Farm to pocket na yata yan, Manang. Uy, ano to? Presidential assistance to farmers daw. Wala naman to sa plano, zero. Nako, sa budget, 10 billion. Napakaganda nito. Ito mga kababayan, napakaganda nitong Presidential Assistant to Farmers. Alam naman natin mga kababayan na minsan ang presidente na po ang humuhugot sa kanyang budget para po ipamigay sa mga kababayan po nating magsasaka. At alam naman po natin na sa panahong ito ngayon, lalo na at senator na, si Senator Kiko Pangilinan, talagang pinagtutuunan na po nila ng panahon at pinagtutuunan na po ng pansin ng ating pamahalaan yung mga kababayan po nating magsasaka. Dahil kung pababayaan po natin yan, baka magising na lang tayo isang araw, puro pag-i-import na lamang mga kababayan ng mga pagkain, lalo na ng mga gulay,
at bigas sa ibang bansa dahil wala na po tayong magsasaka na nagtatanim. So parang ang dating kasi dito mga kababayan, eto parang ang dating kasi dito, ayaw ni Senator Amy Marcos na pagtuunan ng pansin at tulungan yung mga kababayan po nating magsasaka. Parang napakasakit naman yan sa mga kababayan po nating magsasaka. Alam nyo po ba sa totoo lang, eto pong budget na yan para po sa mga kababayan nating magsasaka, yan po ay pinag-usapan mga kababayan ni PBBM at saka po ni Senator Kiko Pangilinan. Marami mga bagay na inilapit at ikinonsulta etong si Senator Kiko Pangilinan kay Presidente. Yun po ay yung mga hinanain ng mga kababayan po nating magsasaka. Kaya ngayon, kung hindi natin pagtutuunan yung farm to market road, ano na lamang po ang mangyayari sa mga kababayan po nating magsasaka? Kung hindi po natin pagtutuunan ng pansin yung agrikultura, ano ang mangyayari sa mga magsasaka? Diba? Talagang palugi na lang. Alam nyo, kawawa yung mga magsasaka. Minsan binibenta na lang yung bigas nila ng napakamurang, yung palay nila sa napakamurang halaga. Kasi nga may mga traders na nagmamaniubra. At hindi yan nakikita nito pong mga senador natin na iba. Kasi nga, ang iniisip lang nila, katulad ni Senator Amy Marcos, yung kanyang sarili. Biruin mo, sumasama-sama pa dati sa rally ng mga kababayan nating magsasaka, pero ngayon, kini-question yung presidential assistant to the farmers. Kung talaga may puso ka sa mga magsasaka, hindi mo na-questionin yan Dahil alam naman natin na yan ay itutulong sa pangangailangan ng mga kababayan po nating magsasaka. Anyway, tuloy pa natin. Isipin mo, ito naman, tupad. Lumaki ng todo-todo. Dati, 14 billion to. Isipin mo, naging 25.3 billion. Dinagdagan, 10.8 billion. Say mo, eto, ano naman to? Speaking of tupad mga kababayan, speaking of tupad alam nyo ba na yan yung isa sa pinaka hinihintay ng mga kababayan natin? Hindi, totoo. Kasi sa totoo lang dito sa amin nawala na yung tupad yung mga kasali sa tupad. Sinasabi nila na wala na mga kababayan. Ibig sabihin, yung mga nakikita ko nga dati na nagwawalis ng kalsada na nakasuot ng damit na tupad, nawala na rin. Buti nga ngayon, ibinabalik na ulit yan, mga kababayan. So ngayon, malaking tulong po yan sa mga kababayang Pilipino po natin na talagang hindi naman kasi basta hinihingi yan Mga kababayan, may mga ginagawa yung mga kababayang Pilipino natin bago po magkapera diyan po sa tupad na yan. Yung iba nagwawalis ng mga kalsada, yung iba naman kung ano-anong aktibidad sa barangay ang ginagawa po nila para makatulong sa barangay mga kababayan. At the same time, doon sila nagkakaroon ng pera diyan po sa tupad na yan. Hindi naman kasi basta hinihingi yan. Ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD. Gamit ni Senator Dinagdagan Amy mo yan. naman ng 36.8 billion at ang ngayon, jackpot 63.895 billion. Tignan nga natin kung may AX si Senator Amy. Tabo, kini-question mo yung AX pero meron ka din naman, Senator Amy. Kini-question mo yung AX pero meron ka din naman. Laki-laki nga mukha mo dito, Senator Amy. Kini-question niya mga kababayan yung paglaki ng budget. Yung dati daw pong 36.8 billion sa AX mga kababayan, ngayon daw po ay naging 63.8 billion. Kini-question niya yan. Siya nga ang gumamit niya, gamit na gamit niya, nakalagay pa yung pagmumukha niya dito. Diba? Kapag ka namimigay ng AX sa mga kababayang Pilipino po natin, yung assistant, sa mga kababayang Pilipino natin, ginagamit po din yan ng mga politician. Ngayon, hindi na po nila magagamit yan, kaya galit na galit dyan si Senator Amy. Bakit po natin nasabi? Diba nagbitaw nga ng salita kanina si Presidente, ano ba yung sabi ni PBBM? Bawal na po ang paepal ng mga politiko. Bawal nang gamitin yung mga ayuda ng mga politician. Kasi nga, yung iba bago makakuha ng ayuda, hihintayin pa na matapos yung mga salita, yung mga pambubola ng ibang mga politiko. Ngayon, bawal na yan. Kaya galit na galit dyan si Senator Amy. Ang dami mo litrato dito, Senator Amy. Kayong dalawa ni Senator Pia Cayetano, gamit na gamit ninyo yung yung AX. Ayan. Diba? Galit na galit ka sa AX pero ginamit mo din naman. Ayan.
Dito nga, laki-laki ng pagmumukha niya dito mga kababayan, oh. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Bilyon. Laban ka, maipit ng DOH. Naku, nakakatulong nga sa tao Maninikluhod ka naman sa mga politiko. 51.647 Wala na ngayon ganyan. billion. Eto, Wala na ngayong ganyan diskarte kasi ayaw na po ni Presidente ng ganyan. Kapag kayo, mga kababayang Pilipino natin, halimbawa, kayo po ay pinapila at bibigyan kayo ng ayuda tapos ang politiko ay umeepal, pwede kayong magsumbong, mga kababayan. LG. O pwede ninyong i-video at i-post yung mga yan. ESF, Local Government Support. Okay sana yan. Pero eto na naman, palakasan, 57.872 billion. Wala na tayong maasahan ng mga tulay, wala ng mga kung ano-anong kalsada, wala ng lahat. Ma'am, ang daming giniling. Para saan? Sa bola-bola? Tama! Ang pondo natin, ginigiling para ang tao bula-bulahin. Small Alam na alam ni Senator Amy. Business Corporation, binawasan ng 500 million. Nako, tulong sana ito sa maliliit na negosyo katulad nito. Maliit na negosyo, tapyasado? Kaya atrasado. Samantalang ng DOT, nako, 500 million sana. Ginawang 1 billion doble. Kahit zero naman ang performance. Mas pahal pa ang poster at slogan kaysa serbisyo sa bayan. Sabi nga dito, yung kakilala kong nakasali sa tupad, hindi nagsusugal. Kahit inom o ginagamit sa bisyo, hindi kasi lahat. Kaya nga, di ba mga kababayan, siguro yung iba, sinasabi nila na ginagamit daw po sa bisyo. Pero yung mga taga dito kasi sa amin, alam nyo, kapag ka nakaka-payout po sila dyan sa ganyang tupad-tupad na yan, binibili po agad nila ng bigas Kasi hindi naman po talaga pare-parehas ang pumumuhay ng tao. Merong masaya mga kababayan na nakakatanggap ng ayuda sa ganyan. Kasi hindi naman po talaga nila basta hinihingi yan. Yung mga kababayang Pilipino po natin na nakasuot minsan ng tupad, nakikita ko nga sa mga lansangan, mga kababayan, nagwawalis Diba? Ibig sabihin nakakatulong din sila sa mga komunidad para mapanatiling malinis ang isang barangay. Ang timbangan ng bayan ay di nagsisinungaling. At ang pork, kahit gilingin, baboy pa rin. Ayan. Yung sabi ni Senator Amy, tuloy pa natin. Baka si ginigiling. Hindi mo ba napansin ang suot ko? Color peach. Ginigiling para pagulungin ang impeachment ni Inday. Diyos ko, day! Ay! Yun naman pala mga kababayan May hugot naman pala si Manang Amy. Kaya pala kahit gamit na gamit niya mga kababayan, yung AX, pilit niyang pinapasama sa publiko. Kasi yun naman pala ang punto. Yun naman pala yung pinanghuhugutan ni Senator Amy. Kala ko naman kung ano mga kababayan, yun naman pala ipagtatanggol lang si Sara. Ang dami pang sinabi. Diba? Dapat straight to the point. Ipagtatanggol lang pala si Sara Duterte, ang dami pang sinabi kung ano-ano, mga kababayan. Ang pinaka-plot twist pala dito, ipagtatanggol lang pala si Sara. Susmi yung Marimar. Pero anyway, mga kababayan, ito para sa akin yung mga binanggit ni Senator Amy Marcos na budget, yan po ay pinag-aralan na ng ating mahal na presidente. Oo, lumiit yung sa DPWH dahil nga, kahit papaano, pasalamat nga tayo, may budget pa rin yung DPWH kahit papaano. Kasi nga, hindi mapipending, hindi titigil yung pagpapagawa ng mga kalsada, mga tulay at mga flood control na iba pa mga kababayan habang nagpapatuloy yung investigasyon dyan. At ang pinakamaganda dito, kasi ang pagkakaalam ko, ang may pinakamalaking nakuhang budget ay yung DOH mga kababayan at saka po itong DepEd. Ano po, yan po yung may mga pinakamalaking nakuhang budget dahil nga, maliwanag naman po na kailangan din nating pagtuunan yung mas maayos na edukasyon dito po sa ating bansa at kailangan din naman nating pagtuunan yung mga sa pangkalusugan mga kababayan. Yan po yung pinakamahalaga. So anyway, kayo po, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mensahe ng ating mahal na Pangulo at hingil din dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos mga kababayan about po dun sa pagiging bitter niya dahil sa pagpirma ni PBBM
sa 2026 national budget. So comment below na lamang po